Tagihawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kakaisip sa'yo, tagihawat dumarami. Tagihawat sa ilong, wag na wag niyong titirisin yan, narito ang dahilan, pag-usapan natin yan. Noong kailan siguro nabalita na ninyo na may isang binatilyo ang nag-agaw buhay matapos tirisin ang kanyang tagihawat sa ilong. Ang nangyari matapos tirisin at palabasin ang nana sa tagihawat, namaga ang kanyang ilong, lumaki ang sugat. Matapos ay nilagnat at sumakit ang ulo, hindi tumalab ang paggamit ng painkiller at siya ay isinugod sa ospital. At on the way, nagkumbulsyon ang binatilyo. Danger triangle of the face kung tawagin ang area ng mukha na nafo-form ng mga gilid o corners ng bibig papunta sa bridge ng ating nose kasama ang ating ilong at maxillary areas. Maliit man kung titingnan natin pero mayroon kasing direct line yan sa ating mga utak. Mayroon po network o kumpulan ng mga ugat sa area ng likod ng ating mga mata na tinatawag na cavernous sinus. Diyan sa network ng veins na yan nade-drain ang dugo mula sa utak. Ang problema, kahit simpleng impeksyon sa loob po nitong danger triangle of the face, halimbawa infected yung nose piercing ninyo o di naman po kaya ay yung tulad ng sa napabalita natin na pimple lamang, mayroong posibilidad na yung impeksyon mula sa mukha ay pumunta sa utak. Pwede rin po magkaroon ng tinatawag na thrombosis o blood clot sa sinasabi nating network ng veins. Pwede magkaroon ng impeksyon sa utak, damage sa facial nerve, meningitis, pneumonia at iba pa. Sa katotohanan ng bagay, preventable po ang nangyari sa binatilyo. Hindi naman kasi dapat tinitiis ang pimples una dahil na baka ma-infect at isa pa, pwede rin po kasing mag-scarring at mag-uka-uka ang inyong mga mukha. Ang dapat na ginagawa kapag mayroong impeksyon sa area ng danger triangle of the face ay nagpapakonsulta sa inyong mga doktor upang mabigyan ng tamang gamot, mapa-antibiotic man yan o kung ano pa mang treatment upang maiwasan ang pagkakaroon ng malalang komplikasyon. Kung sasabihin kayo ng inyong mga doktor na magpa-admit, huwag nang magmatigas dahil kung mayroong cellulitis dyan sa area niyan, best na naa-admit ang pasyente at napapadaan sa swero ang inyong mga gamot. Lalo na kung kayo po ay nahihirapang huminga at mouth breather na dahil po sa sobrang paga ng inyong mga ilong, sumunod po kayo sa abiso ng inyong mga doktor na magpa-admit. So again, iwasan po ang pagpapop ng inyong mga pimples mga kapatid. Hindi magandang ideya yan. Kumonsulta kayo sa inyong mga dermatologist o sa mga family med ninyo upang mabigyan kayo ng tamang abiso pagdating sa inyong mga balat. Wala naman pong masamang humingi ng tulong kung kinakailangan ninyo. Huwag nang mag-self-medicate. Huwag nang kung ano-ano ang ina-apply sa mga mukha ninyo, lalo na kung malalaki ang inyong mga nagiging pimple dahil marami pong pwedeng komplikasyon yan kung hindi tama ang inyong mga ginagawa. Babala din po na huwag basta-basta magpapa-facial kung saan-saan, lalo na kung hindi kayo sigurado sa kalinisan ng mga klinik. Mainam po na alamin din kung doktor ba ang nagpapatakbo ng klinika at inyong suriin muna kung malinis ba ang kanilang mga facilities. At ayun nga, ang sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you at the next episode. Ingat!